Nasa huling bahagi na tayo ng DMIC, yung control phase. Dito natin sinisiguro na ang lahat ng pinaghirapan nating improvements hindi lang mauuwi sa wala. Dito papasok ang statistical process control para talagang malakin natin ang success. Sa Lean Six Sigma, alam naman natin, naglaan tayo ng napakalaking oras at effort para ayusin at pabilisan ang proseso sa improve phase, pero isipin nyo ito, ano nga ba ang silbi ng bagong level of performance kung hindi naman siya sustained over time? Wala, di ba? We need a solid system para makontrol tong improved process natin. Let's see how we'll break that down sa agenda natin ngayon. Okay, para sa session na ito, dadaan tayo sa 5 steps. Sustaining the improved process, 2 categories of variation, anatomy of an SPC chart, the 3 Sigma rule, at panghuli, control limits versus specifications. First up, pag-sustain ng proseso or basically knowing when to actually act. You see, para malaman kung kailan ka dapat umaksyon, kailangan natin ng exact means para makontrol ang sitwasyon. Ang SPC or Statistical Process Control, it gives us a clear visual way para malaman ng mga operators at process owners ang tamang gagawin. Tinutukoy nito kung kailan ka dapat mag-intervene at kung kailan mas mabuting i-leave alone na lang ang proseso. Sa LSS logic, we track the characteristics of interest here. Yan yung y sa equation nating y equals f of x. Ang laki ng operational impact nito. Halimbawa, sa isang BPO setting, kapag minomonitor natin ang average handle time, makikita natin agad sa SPC chart kung normal na fluctuation lang ba yung nangyayari o kung kailangan na ba nating lapitan yung ahente for some coaching. Moving to step 2, the 2 categories of variation, random versus non-random. Kailangan nating tanggapin na every process fluctuates, natural yan. Pero dito natin pinaghihiwalay yung dalawang uri. Ang random variation, this is due to chance or common causes. Systemic at chronic ito sa proseso. Stable yung process at tumatakbo siya as designed. Isang magandang halimbawa nito ay yung normal na delay dahil sa, medyo pangit na workstation layout sa isang BPO floor. Hanggat puro common causes lang ito, in control ang proseso. On the flip side, ang non-random variation ay sporadic, assignable at dala ng isang special cause. Something totally out of the ordinary happened. Imagine mo na lang yung Jollibee fry station tuwing lunch rush, tapos naglagay ka doon ng isang untrained new hire or temporary worker for the day. For sure, magkakaroon talaga ng spike sa waiting time, di ba? That right there is a special cause na biglang nagpapa-unstable at nagpapa-out of control sa proseso mo. Now this is absolutely crucial. Ito ang isang bagay na dapat nating iwasan bilang mga leaders, ang tampering. In Lean Six Sigma, kung stable ang process at puro common causes of variation lang ang umiiral, we must leave the process alone. Seriously, kapag nag-overreact ka sa natural random variation, let's say pinagalitan mo yung buong team dahil lang bumagal ng 2 segundo ang average ninyo ngayong araw, you're tampering. Masisira lang natin ang isang otherwise routine and stable process kung papakialaman natin yung bagay na normal namang nangyayari. Alright, third step, anatomy of an SPC chart. Let's see how we visualize the process over time. So paano natin ito nakikita sa totoong buhay? Ang control chart ay basically a run chart na nagpapakita ng process performance over time. May 3 itong main components. Nakagitna diyan ang center line na nagrepresenta sa mean o average, which we also call X-bar. Tapos, you have a pair of control limits wrapping around it, ang upper control limit o UCL sa itaas at lower control limit o LCL sa ibaba. Ang maganda rito, you don't even need to compute manually anymore. Using modern tools like Microsoft Excel or a quick setup sa Power BI, kaya nitong i-plot instantly ang 50 data points mo at mag-auto-calculate ng mga limits na ito. Isang tingin lang, nakikita mo agad kung nasaan ang natural bounds ng process mo. Fourth part, the 3 Sigma rule. We're talking statistical probabilities here. Paano ba talaga kino-compute ang boundaries na iyon? Well, look at this massive number. 99.73%. Based sa ating Six Sigma statistics, ang probability na ang isang data point ay papatak sa loob ng plus and minus 3 standard deviations mula sa mean ay eksaktong 99.73%. Ibig sabihin, ang natitirang chance na lumagpas ito sa limits ay wala pa sa 0.27%. So low, literally almost zero. Kaya kapag may nakita kang data point na lumagpas sa upper or lower control limits mo, that likelihood is so low na sigurado tayong may non-random special cause na nangyari.
It's definitely not a coincidence. At kapag nakita natin yung ganyang data point na wala sa hulog, ang tawag natin dyan, of course, ay out of control. So ano ang step-by-step na gagawin natin? First, recognize that a special cause is present. Second, dito ka na mag-intervene immediately. Third, troubleshoot the root cause. At fourth, i-correct ang issue. Halimbawa, sa isang busy local logistics hub, kapag nakita ng supervisor sa kanyang Power BI dashboard na biglang nag-spike ang package sorting lag lagpas sa upper control limit, hindi siya mag-iisip na, baka malas lang ngayong araw. No way. Aalamin niya agad kung may jammed equipment ba sa conveyor belt at aayusin ito agad para maibalik sa control ang buong operasyon. Which brings us to our final step, control limits versus specifications, voice of process versus customer targets. Ngayon, let's talk about one of the most common misconceptions out there, ang malaking pinagkaiba ng control limits sa specification limits. Ito ang LSS logic na hindi niya talaga dapat kalimutan. SPC charts have absolutely nothing to do with specifications, as in magkaiba sila. Ang control limits ay ang voice of the process. Ipinapakita nito ang eksaktong lapad ng natural random variation ng sistema ninyo. It tells you what your process can actually do. Sa kabilang banda, ang specification limits ay ang voice of the customer. Ito, yung mga targets na sineset ng management o hinihingi ng kliyente mismo. Malaking pagkakamali na isipin na porkat in control ang proseso, automatikong mamimit na nito ang customer specs. It just doesn't work that way. Kaya, iiwan ko sa inyo ang isang napakahalagang tanong na talagang magtetest ng Lean Six Sigma mindset ninyo. Paano kung ang proseso ninyo ay perfectly in control, perfectly consistent, walang special causes, stable over time, pero palagi pa rin itong bumabagsak sa mga targets ng customer ninyo? Anong gagawin ninyo? Ang sagot? Wag na wag ninyong itatamper ang proseso. Wag niyong sisihin ang mga tao. Kung hindi niyo gusto ang natural boundaries na ipinapakita ng SPC chart, ibig sabihin lang niyan, hindi sapat ang kasalukuyang disenyo ng sistema. Kailangan ninyong mag-launch ng isang brand new Lean Six Sigma project para pababain ang common cost variation at tuluyang ma-improve ang system design. Basically, dahilan yan para balikan natin ang DMAIC mula umpisa. At dyan nagiging tunay na epektibo ang isang data-driven na leader.